Kamusta kayo lahat? Ngayon ay may ginagawa na naman akong invention. Kasi may naisip na naman akong medyo kakaiba. So marami na ako nakitang gumawa ng mga tinatawag na kalandimantika. Nakagawa na rin ako ng mga ilang piraso. So sa aking obserbasyon, meron akong naisip na medyo kakaiba. Kasi sa aking experience, sa mga kalandimantika ko, sa may lugar na dinadaanan ng langis, parang hindi masyadong maganda yung pagkaka-form ng apoy doon. Kaya parang uneven yung dating. Yung sa experience ko lang, hindi ko naman nilalahat. Yung sa aking sa aking obserbasyon, sa aking mga gawa. So naisip ko ibahin ang design kasi kadalasan ang mga design ay halimbawa ito ang aking chamber, itong burning chamber. Dito pinadadaan tapos magbabaybay dito sa loob. Ibig sabihin, sa isang side lang manggagaling ang mga fuel or mantika. Maaring dito lang sa side na to o maaring dito lang. Iisang tubo lang ang nakikita kong dinadaanan ng langis. So naisip ko, etong naisip kong paraan para equal yung distribution ng paglabas ng langis. So ito ang aking nozzle. Medyo kakaiba na ito ngayon. Iniiba-iba ko yung design. So walang magkaparehas. Kasi nga nag-experiment ako. Tinitignan ko kung anong pinaka the best. So ito yung naisip kong design. Hindi ko na pinakita kung paano ginawa. Anyway, kita-kita nyo na naman kung anong itsura. So bali ang pinaka-purpose ng mga butas na to, itong maliliit sa gilid, dyan dadaan ang ating fuel. So bali naka ganito yan. So ipo-full wheel lahat dito yan sa side na ito. Okay, so naisip ko nga na why not na gawing even yung paglabas ng mantika sa palibot ng ating nozzle. Kasi kadalasan dumadaan ng mantika dito. Tapos kakalat, bago pa makarating doon, sunog na. So kaya ang naisip ko, i-distribute ko na may maganda yung paglabas ng mantika. May lalabas dito, diyan, doon. Para maganda yung pagkakaluto ng ating fuel. Okay, so ito yung kanyang air intake. Ito yung pasokan ng hangin. Dire-diretso yan hanggang doon sa ibabaw. Buo yung tubo na yan. Then itong ating sumunod, ito yung 1 inch ang kapal, ang diameter ng ating tubo. So hanggang dito lang yan. Nakakulong yan. Sarado dito. Then sarado din sa likod. So yung mantika o ang ating fuel, mag-i-stay lang dito sa portion na ito, sa loob niyan. At ito ang kanyang daanan. So pagka pasok niya dyan ng ating fuel, unti-unting lalabas dito sa lahat ng side. Anyway, experiment pa lang naman ito. Titignan ko pa yung performance. Hindi ko sinasabing gayahin nyo. So titignan ko muna yung performance na ito mamaya. Kung maganda, di gayahin nyo. Pagka hindi, wala tayong magagawa. Talagang experiment guy. Hindi laging success ang experiment. So ito yung daanan ng ating fuel. So nakaganyan yan. Medyo i-islan ko lang ng konti para
para hindi masyadong konting slant lang. Bali ang levelisyon nito yung level nito dapat kasing level ng kasing level ng ating oil overflow. Naglagay na rin ako ng overflow sa ating chamber, gawa ng minsan na susuffocate ang ating kalan sa sobrang dami na ng mantika. Ngayon pagka umapaw na, maaaring pumasok sa mga nozzle ng daanan ng hangin. So para ma-minimize yun o para maiwasan yun, naglagay na ako ng oil overflow. Para pagdating sa lugar na yan, yung lahat ng langis na dadating dito, bababa na. So yun ang mga update o bago kong naisip sa aking design. Kasi yung nung nakaraan, nakalimutan kong isara yung pinaka-feeder ng ating ng ating langis. Hindi ko na malayan na tumaas na ng tumaas ang level. Dumaan sa mga butas ng hangin. Kaya nanggitata yung aking blower. So para maiwasan yon, so naglagay nga ako ng overflow. Then ang bago nito, ang ating oil intake ay papasok dito. Mapupuno yan hanggang dito sa side nito. Pagdating dyan, aagas na yan. Then pagka umapaw na, babagsak naman sa overflow para hindi umabot sa pinaka ating nozzle o air intake. So dito kasi yung lalabas yung mga hangin. Tsaka doon. Medyo iniba ko na rin yung nilagyan ko na rin ng takip yung ibabaw. Medyo pinabuka ko lang ng konti. Medyo pina-island ko lang. Nasa mga siguro ito. 15 degrees yung pinaka-sombrero niya. Pataas ang inclination. So ito ay assemble ko ngayon. Then maya-maya testing ko. Titignan ko ang performance nito. So ganito lang naman kasimple yan. I-assemble dito yan. Ipo-pull wheel dito. Then yung ating oil intake. Hindi ko na pinagsama rito kasi minsan sa gabal. Kasi pagka nandito yung pwesto, pagka pumatak yung langis, tinatamaan yung aking blower. Kaya ganito ang design nito. Okay, so for the meantime, ito lang muna siya. Titignan ko performance nito mamaya. So samahan nyo ako, i-assemble natin dito sa welding area.